Yun, tinawag niya ako. Sabi ko, bakit kaya? Tapos bumubulong. Kasi nga, yung cook namin nandyan na, si Charles. Maaga kasi lang dumadating kasi siya yung tagaluto. Tapos sabi niya, this is my calling card. Sabi niya, I have my email there. Email me when you get to the Philippines. So, nagulat ako. Uy, bakit ko siya i-email? Tapos, ayun. Tapos sabi niya, kung gusto ko daw mag-work, hanggat gusto ko mag-work, pumasok lang daw ako. Kung ilang oras, bahala na din daw ako. Kasi sa kanila, parang may mga shift. Parang minimum ng 4 hours, maximum ng 6 hours per crew ang shift. Eh, madami naman siyang mga crew. Tapos kanina, umalis. Hindi kami nag-usap ng umaga kasi nga busy ako, naglilinis ako ng CR. Pero parang nag-hi lang. Tapos umalis. Ngayon, nung siguro, tapos na ako mag-break, nakakain na ako nun eh. After 2 hours kasi, dahil dire-diretso yung work ko, is dito, is doon. Hindi naman ako tumitigil eh. Siyempre, pagod na, naubos na yung powers ko. Gutom na ako, exhausted na. Kumain na ako. Nung nakakain ako, siyempre may lakas na. Back to work. 15 minutes lang naman ang break. Mahaba na yung 30 minutes. So, nalinis-linis ko na. Tapos na. Tapos na ako dun sa taas. Eh, pag ganyan kasi, store hours. Yung mga crew, yung mga nag-drive-thru, palakad-lakad yan. Eh, minsan, kaya ayokong maglinis dun. Kaya pumapasok kong maaga. Para hindi ako abala sa kanila. Saka nalinis ko na kasi yung counter eh. Tsaka yung dining. Tsaka CR yan. Di pumunta na ako sa baba. Kahapon kasi naglinis ako ng dun sa basement, ng floor, pinaputi ko yun, nilagyan ko ng Clorox, tapos minap ko kasi ngitim-itim, parang grasa. So, nalinis ko yun dun sa baba, pati yung mga fridge, mga freezer, pinaglalagyan ng mga ice cream. Pagkatapos, sinimulan kong linisin yung bathroom na malapit katabi ng office niya kasi dun siya nagpa-bathroom. Ang dumi. Saka parang lumang-luma na. Pero maganda yung CR kung malinis. So sinimulan kong linisin yun. Linis ko yung toilet, yung salamin, tapos yung isang side lang. Hindi ko natapos lahat. Sabi ko, bukas na lang to. So, meron akong parang mga 1.5 hours para gawin yun. Eh tapos maya-maya dumating, bumalik. Hindi ko alam, siguro may gagawin dun sa office niya. Kausap niya yung isang crew. Hindi ko nga alam na nandyan pala. Nakita ko na lang kasi nga yung office niya bukas. Usually pag wala yan, sarado yung office niya. Tapos, padaan-daan. Tapos, tinanong niya ako, kailan nga ba alis mo? Sabi ko, sa Sunday, boss. Tapos sabi niya, hanggang kailan ka mag-work? Sabi ko, maybe tomorrow. Kasi dahil bibigyan niya yung bayad. Tapos, para linis-linis ako ulit. Nung patapos na ako, siguro naramdaman niya na tapos na ako. Kasi paakyat baba. Kinuha ko ng mga gamit ko, magka-clock out na ako. Eh, inisip ko nga, hindi na ako magpapaalam. Kasi nasa baba naman siya, nasa taas na ako. Tsaka pagod na kasi ako. Maya-maya, umakyat. May dalang basurahan. Sabi ko, saan kaya galing yung basura niya eh? Tinanggal ko naman yung mga basura dun sa baba. Yung pala galing sa office niya. Parang kunyari nag-aano siya. Magtatapon ng basura. Ganon. Tapos, sabi niya, hey! Sabi niya ganon. Sabi niya, by the way, it's so nice down there. Kasi nga napansin niya, ang linis na. Pati yung CR niya, sobrang linis. Kahit ako din nagulat, wow, parang CR na to sa hotel ah. Tapos sabi niya, sana daw, wag na akong umalis. Doon na lang ako dito na lang ako para mag-work na tagalinis siguro. Tapos sabi ko sa kanya, are you coming back? Sabi niya, next year? I said, I don't know, maybe I could be back next year.
And then sabi niya, well, if you do that, you have to come along. Sabi ko, ano kaya yun? Sabi ko, what do you mean by that, sir? Sabi niya, you have to be my wife. Sabi mo naman ganun. So, nagulat ako, hindi ko alam kung anong, ano sasabihin ko. So, patay mali na lang ako. Sabi ko, oh, we will see about that. At saka kasi nga may ibang crew doon. Kasi parang ilang beses niya nang sinabi yun. Pagkatapos, nung palabas na ako, hinatid pa ako dun sa labas. Tapos nagkwentuhan kami. Mabait naman siya. Hindi naman ako natitense.